Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marisa, 29 years old, Tubong Lipa City, Batangas. Pero kasalukuyang naninirahan dito sa Premium Street Extension, Barangay Sangangdaan, Quezon City, Papa Dudut. Hindi sa nagpapaawa ako pero punong-puno ng pagsubok ang buhay ko. Lumaki kasi ako sa pamilyang puno ng problema. Bukod sa marami akong masalimuot na nakaraan, sa puntong ito ay aaminin ko sa inyo na isa akong biktima ng rape. Pero sa awa naman ng Panginoon ay na-survive ko naman iyon at nakamit ko naman ang aking inaasam na hustisya. Siya nga pala, saka ko na lamang ikukwento ang istorya tungkol sa pamilya ko. At itutuon ko na lamang muna ang kwento sa aking buhay pag-ibig. Papa Dudut. Grade 4 pa lamang ako noon nang mayroong nagkagusto sa aking lalaki, si Ramon, na noon ay kaklase ko. Kahit na hindi niya noon sabihin ay alam ko na crush niya ako. Pero hindi ko siya binuking at sineryoso kasi bata pa lamang kami noon. Pero kapansin-pansin ang pagiging malapit niya sa akin. Samantala'y lumipas ang maraming taon at sumapit na kami sa tamang edad. Pero patuloy pa rin siya noon sa pagpaparamdam sa akin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako noon at nanligaw na siya sa akin. Pero dahil sa wala akong alam pagdating sa pag-ibig at hindi ko pa alam noon kung paano ang magmahal, kaya tumagal ang panliligaw sa akin ni Ramon. Pero hindi sumuko noon si Ramon at madalas siyang magbigay ng regalo at love letters sa akin. At sa pagdaan ng panahon ay natuto na akong kiligin at magselos. Oo, Papa Dudut. Nakakaramdam ako ng selos noon sa tuwing nakikita ko si Ramon na may kausap na ibang babae maliban sa akin. Pero hindi ko alam noon na na-in love na pala ako. Ano Marisa? Kailan mo ba sasagutin si Ramon? Tanong sa akin ng aking kaibigang si Luz. Siya yung kaibigan ko na palaging updated sa mga manliligaw ko. Very supportive kasi si Luz sa lahat ng desisyon ko pagdating sa pag-ibig. Pero napapansin ko palagi niyang nilalantad si Ramon sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko pa alam sagot ko sa kanya. Halata naman ang pagkadismaya sa mukha ni Luz. Ano? Naku naman, pakipot ka pa dyan. Ano ka ba? Kailangan kong magpakipot. Gusto ko kasing subukan kung hanggang saan ang pagtitiis ni Ramon sa panliligaw sa akin. Doon ko kasi masusukat kung sincere siya sa akin. Katwiran ko naman sa kanya. Hindi pa ba siya sincere sa lagay na yon? Usisa pa niya sa akin. Luz, ayaw ko lang magmadali. Ayaw kong magpadalos-dalos ng desisyon. Hanggat maaari, ayaw kong magkamali kasi ayaw kong masaktan. Katwiran ko. Bakit? Naranasan mo na bang masaktan? Hindi pa naman, di ba? Balik niya sa akin. Oo, hindi ko pa nararanasan iyon. Kaya nga hanggat maaari ayaw kong maranasan yon. Natatakot ako doon sa mga kwento na narinig ko na sobra daw sakit ang ma-heartbroken. Nakakabaliw daw or worst na kamamatay. Pag-amin ko. Oo, maaring masakit talaga ang masaktan sa pag-ibig. Pero kung swerte ka sa magiging syota mo masarap ang feeling. Hay nako. Kung ako sa iyo sagutin mo na si Ramon since kalahating taon na siyang nanliligaw sa iyo. Paliwanag naman sa akin ng aking kaibigan. Samantala ay umiral din ang pagiging inosente ko pagdating sa pag-ibig. Sa totoo lang, Luz, mas may alam ka pa sa akin. Sa totoo lang ay gusto ko na ring sagutin si Ramon. Kaso hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ano yon? Basta sasabihin ko na lang sa kanya na oo, sinasagot na kita. Hindi ba't parang walang dating? Ay naku, wala talaga akong alam sa ganyan Natawa naman sa akin ang aking kaibigan. Ano ka ba? Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Bahala ka kung paano mo siya sasagutin. Depende yan sa style mo. Basta kung ako sa'yo, sagutin mo na siya at baka maunahan ka pa ng iba. Sige, ikaw rin. Mas masakit yon, paliwanag pa niya sa akin. Tama si Luz, Marisa. Kaya ano? Sagutin mo na ako.
Nagulat na lamang ako nang marinig ko ang boses ni Ramon mula sa aking likuran. Ay Ramon, nandito ka pala. Ginulat mo naman ako, ang sabi ko sa kanya. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Kaloka ka Ramon. Sekundera ni Luz na nagulat din sa biglang paglitaw ni Ramon. Nga pala Marisa, para sa'yo. Baka kasi nagugutom ka kaya binilhan kita ng pagkain. Alok sa amin ni Luz sabay abot ng tigi isang paper bag na naglalaman ng buy one take one na burgers. Nako, Ramon salamat ha. Pasasalamat ko naman sa aking manliligaw. Yung tungkol naman dun sa panliligaw ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita minamadali. Ginagalang ko kung ano man yung magiging desisyon mo. Handa naman akong maghintay sa'yo. Basta palagi mo lang tatandaan na seryoso at sincero ako sa'yo. Masayang wika sa akin ni Ramon. Napangiti rin ako sa kanyang sinabi. Salamat Ramon. Huwag kang mag-alala. Makakakuha ka rin ng positibong sagot mula sa akin sa tamang panahon, ang sabi ko pa sa kanya. Papadudot aminado na ako noon na in love na ako kay Ramon, pero natatakot akong sagutin siya kasi wala pa akong karanasan pagdating sa pakikipagrelasyon. Pero sa pagdaan ng panahon ay tumitindi ang pagkagusto ko sa kanya. Naroon yung hindi ako makakatulog dahil lamang sa kakaisip sa kanya. Tapos ay hindi ko na rin mapigilan ang selos ko sa tuwing nakikita ko si Ramon na masaya sa ibang babae. Pero ako naman yung tipo ng babae na kapag nagsiselos ay walang imik. Tahimik lang kasi ako kapag nagagalit at hindi ako showy sa kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Samantala dahil sa takot na baka maunahan ako ng ibang babae at dahil na rin sa pangungulit ni Ramon sa akin ay sinagot ko na rin siya. Papadudot. Naging masaya naman ang unang buwan ng pakikipag-boyfriend-girlfriend ko kay Ramon, pero lingid sa kaalaman ko noon ay merong isang ahas sa paligid na handang tumuklaw sa akin. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na malayang tinuklaw na pala niya ako. Kaya nang malaman ko iyon ay umapaw ako sa galit sa ahas na yon. Marisa, bakit mo ako sinampal? Sigaw sa akin ni Luz nang makatikim siya sa akin ng isang matigas at malakas na sampal. Sinampal kita kasi ahas ka. Hayop kang babae ka? Sigaw ko sa aking best friend na anak pala ni Zuma. Anong sabi mo? Ahas? Kunwari ay nagpapa-inosente pa, ang sabi ng taksil na kaibigan. Nagmamaang-maangan ka pa. Walang hiya kang babae ka. Ang lakas ng loob mong sirain ako sa mga kaklase natin at kay Ramon. Ano yung pinagkakalat mo na sinisiraan ko si Cecilia? Hoy Luz, kahit kailan ay hindi ko sinisiraan ang kaibigan ni Ramon. Kahit kailan wala akong sinisirang tao, giit ko sa kanya. Teka, hindi ba't nagsiselos ka kay Cecilia? Mataray niyang tanong sa akin. Agad ko namang ipinagtanggol ang aking sarili. Oo, nagsiselos ako pero kahit minsan ay hindi pumasok sa utak ko na siraan ang babaeng yon. Ikaw lang diyan ang tsismosa at mapanira. Ahas ka. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko ba ay kaibigan kita ha? Bakit mo ginagawa sa akin to? Ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan? Gusto mong malaman? Inagaw mo lang naman sa akin si Ramon. Revelasyon niya. Naguluhan naman ako sa sinabi niya sa akin. Ano? Teka. Akala ko ba hindi mo siya gusto kaya palagi mo siyang nirereto sa akin? Matagal na akong may gusto sa boyfriend mo pero ang masakit sa iyo siya may gusto pag-amin pa niya sa akin. Pero bakit mo ako kinumbinsi na sagutin ko siya? Confront ako sa kanya. Ewan ko ba? I just realized na tatanga-tanga ko kasi nireto ko sa iba yung lalaking gusto ko. Ayan tuloy. Nagsisisi ako. Kaya nang malaman ko ang pagkakamali ko gumawa ako ng paraan para bumalik sa akin si Ramon paglalahad niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nanggigigil na ako sa galit ng sandaling yon. Ako ang dahilan kung bakit kayo nag-away ni Ramon. Revelasyon niya. Walang hiya kang babae ka. Sigaw ko at akmang sasampaling ko ulit si Luz. Pero agad niyang nasalag ang kamay ko. Sa puntong ito ay hindi na ako papayag na sasampalin mo ako. Kilala mo ako Marisa. Palaban akong babae. Hindi kita uurungan, banta pa niya sa akin. Ikaw palang dahilan kaya kami nag-cool off ni Ramon.
Ang kapal ng mukha mo, Luz. Galit kong sabi sa kanya. Pero hindi nagpatinag noon si Luz at sinabi niya sa akin ang kanyang pinakamalaking pasabog. Gusto mo bang malaman ang latest news? Ha? Marisa? For your information kami na ni Ramon. Ano? Pero paano? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Kasabay nung sinagot mo si Ramon, nagkaroon din kami ng relasyon ng boyfriend mo. Pag-amin pa niya sa akin. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay nag-init na talaga ang ulo ko. At gusto kong saktan na ang aking dating best friend. Pero dumating si Ramon at napigilan niya ako. Patawarin mo ako, Marisa, pero si Luz talaga ang mahal ko. Pagtatapat pa ni Ramon sa akin. Dahil doon ay napaiyak na lamang ako sa sama ng loob. Ramon, bakit mo ba ginawa sa akin to? Akala ko mahal mo ako. Yun pala pinaasa at niloko mo lang ako. Tapos yung di namin na pwedeng maging kaagaw, yung tinuring ko pang best friend na naging kaagaw ko sa'yo. Bakit niyo ako nakuhang lokohin ang sasama ninyo? Hindi ko gustong saktan ka kaso anong magagawa ko? Na-develop ako sa kaibigan mo. Patawarin mo ako, Marisa. Makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Sabi pa sa akin ng boyfriend ko. Sige Ramon, mag-break na tayo. Simula ngayon, tinatapos ko na ang namamagitan sa atin. Sige, magpakasaya kayo ng babaeng ahas na yan. Magsama kayong dalawa. Total naman ay bagay kayo. Isang ahas at isang walang hiya. Diyan na nga kayo. Sigaw ko sa kanila bago ako tuluyang umalis at iniwan ang mga traidor. Papadudot, masakit sa akin na malaman na pinagtaksilan lamang pala ako ni Ramon at ni Luz na tinuring ko pa namang best friend. Para akong tanga noon dahil wala akong kaalam-alam na niloloko lang pala nila ako. Dahil doon ay halos oras-oras na lang yata akong umiiyak dahil sa sakit. Simula noon ay doon ko napagtanto na masakit pala ang magmahal. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko na hindi na ako muling iibig pa. Kaso kinain ko rin ang sinabi ko noon. Dahil ilang buwan pagkaraan ng hiwalayan namin ni Ramon, ay muli akong nagmahal kay Jonathan, Papa Dudut. Binuhos ko ang buong puso ko kay Jonathan at masasabi ko namang naging masaya ko sa ginagawa ko. Noong mga panahong iyon ay buo na ang kumpiyansa ko na si Jonathan na ang lalaking perpekto para sa akin. Samantala isang araw ay dumalo ako sa birthday party ng isa kong kaibigan at napagpasyahan namin ni Jonathan na dumalo doon. Although later ko na lang na-realize na siguradong darating din sina Ramon at Luz. Hindi ko na iyon sinabi kay Jonathan at napagpasyahan pa ring dumalo dahil na rin sa mahalaga sa akin ang kaibigan kong nag-celebrate ng birthday noon. Pagdating namin doon ay agad kaming sinalubong ni Cecilia ang birthday celebrant. Kaunting kwentuhan pagkatapos. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpaalam sa amin si Cecilia para asikasuhin ang iba pang bisita habang si Jonathan ay nagpaalam naman sa akin para magbanyo. Habang ako naman ay mag-isang nakatayo ay may lumapit sa akin at inaasahan ko na yon. Marisa, tawag niya sa akin. Agad naman akong lumingon at tumambad nga siya sa akin. Ay, Ramon, nandiyan ka pala? Si Luz? Tanong ko pa sa kanya. Mabilis namang sumagot si Ramon. Lumabas saglit si Luz. Hinihintay yung mga kaibigan niyang imbitado sa birthday ni Cecilia. Sino yung kasama mo? Boyfriend ko, Jonathan ang pangalan niya. Pagmamalaki ko sa kanya. Talagang may boyfriend ka na pala. So ano, masaya naman kayo? Curious niyang tanong sa akin. Oo naman. Ramon, siya ang ideal guy ko. Mas masaya ako sa kanya kesa nung tayo pa ang magkarelasyon, parinig ko pa sa kanya. Buti naman at nakahanap ka na rin ng lalaking para sa'yo. Wika na lamang niya sa akin. Napansin ko din noon na medyo lumungkot ang ekspresyon ng kanyang muka. Alam mo Ramon, mabait ang Diyos, mahal niya ako. Hindi niya ako hinayaang masaktan ng matagal dahil sa ginawa niyo sa akin ni Luz. Kaya heto agad niyang ibinigay ang isang lalaking higit pa sa iyo. Patama ko pa sa kanya. Marisa, I'm sorry. Naramdaman ko noon ang pagsisisi sa boses ni Ramon. Huwag kang mag-alala. Matagal na kitang napatawad.
Sabi ko na lamang sa kanya nang makita kong palapit na sa akin ang boyfriend ko. Oy Marisa, sino siya? Tanong sa akin ni Jonathan. Jonathan, siya si Ramon. Dati kong kaibigan. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos noon ay inaya ko na siyang umalis. Nagpaalam naman kami ng maayos ni Jonathan kay Cecilia na agad namang tinanggap ng birthday celebrant, Papa Dudut. Hindi ko akalain na muli kaming maghaharap noon ni Ramon. Doon ay muling nanumbalik siya sa puso ko. Oo, maaring mahal ko si Jonathan pero may puwang pa rin noon sa puso ko si Ramon. At lihim akong nasasaktan kapag nakikita siyang masaya sa piling ng ibang babae. Samantala, dahil sa tingin ko noon ay wala ng pag-asa pang magkakabalikan kami ni Ramon, ay pinatay ko na sa isipan ko ang mga pag-asa sa kanya. Pilit kong kinalimutan si Ramon at itinuon ko na lamang ang sarili ko kay Jonathan at nagtagumpay naman ako. Nakalimutan ko rin si Ramon. Samantala, okay naman sa mga magulang at kapatid ko si Jonathan. Kaya para akong nabunutan noon ng tinik sa dibdib. Sa kabilang banda, paminsan-minsan ay nagkatampuhan din kami ni Jonathan. Pero madali din naman kaming nagbabate dahil nagbibigayan kami at mahal na mahal namin ang isa't isa. At kahit paano ay naging masaya pa rin kami. At sa puntong iyon ay masasabi kong si Jonathan na talaga ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Papa Dudut. Noong una talaga ay naging masaya naman ako sa piling ni Jonathan. Pero sa pagdaan ng panahon ay nagpatuloy ang pagdating ng problema sa relasyon namin noon. Doon ay unti-unting nasira ang relasyon namin hanggang sa hindi na namin napigilan ang tuluyang pagkawasak nito. Papa Dudut, naghiwalay kami ni Jonathan at muli ay nasaktan na naman ako sa pangalawang pagkakataon. At sa araw rin ng paghihiwalay namin ay isa namang pagkamatay noon ng nanay ko. Kaya doble talaga ang pasakit noon sa puso ko. Samantala, nagkaroon din ako ng isa pang boyfriend pagkatapos ni Jonathan, si Michael, pero hindi rin kami nagtagal dahil sa parang kapatid lang noon ang nararamdaman ko sa kanya. Sa kabilang banda, makalipas ang 5 taon ay hindi ko inaasahan na magkikita ulit kami ni Ramon sa isang kasal. Marisa, kumusta? Tanong niya sa akin. Mabuti naman, nahihiyang sagot ko sa kanya. Ang laki ng pinagbago mo lalo kang gumanda, puri niya sa akin. Salamat ha. Ikaw, kumusta na kayo ni Luz? Curious kong tanong sa kanya. Mabilis namang sumagot si Ramon sa katanungan ko. Hiwalay na kami ni Luz. Matagal na siguro, noong 1 taon pa. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta kayo ni Jonathan? Hiwalay na rin kami ni Jonathan. 2 years ago na rin. Tapos nagkaroon ako ng bago. Kaso ayun. Bale, kagagaling ko lang sa recent breakup pag-amin ko sa kanya. Ha? Talaga? Nagulat naman ang kausap ko sa ginawa kong pag-amin. Meron akong naging boyfriend, Michael ang pangalan. Naging kami 2 months ago pero nakipag-break ako kasi na-realize ko na mas mabuting maging magkaibigan na lang kaming dalawa. At ayun nga, magkaibigan na lang kaming dalawa, kwento ko pa kay Ramon. 5 years din tayong hindi nagkita, sabi niya sa akin. Baka sa boses niya na nami-miss niya talaga ako. Oo nga ang tagal din pala pagsang-ayon ko sa sinabi niya. Nagtatrabaho ka na ba ngayon? Oo, electrical supervisor ako sa isang resort sa Boracay. By the way, electrical engineering ang natapos ko. Sagot niya. Ikaw? Kakagraduate ko lang noon noong April 22. Yun nga lang, naghahanap pa rin ako ng trabaho hanggang ngayon. Siya nga pala, namatay na pala ang mama ko noong 1 taon, kwento ko naman sa kanya. Naku, nakikiramay ako sa iyo. Mabait na tao pa naman ang mama mo. Malungkot niyang sabi sa akin. Natatandaan mo ba? Gustong-gusto ka niya para sa akin. Kaya isa siya sa mga nalungkot nung naghiwalay tayo. Paalala ko naman sa kanya. Naka-recover ka na ba? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Medyo tinitibayan ko na lang ang loob ko.
Naisip ko kasi na kahit na anong klaseng pag-iyak ang gawin ko, hindi na maibabalik ang buhay ni mama. Tugon ko naman. Alam mo ba, kanina pa kitang tinitignan mula doon sa malapit sa altar? Kaso deadma ka lang sa akin. Inakala ko nagalit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Kwento niya sa akin. Napangiti naman ako. Ano ka ba? Wala nang dahilan para magalit pa ako sa'yo. 2 breakups lang ang dumating sa akin pagkatapos mo kaya limot ko na iyon, paniniguro ko naman sa kanya. Pero alam mo ba Marisa, pinagsisisihan ko yung ginawa ko sa'yo. Nagkamali ako ng desisyon na ipagpalit kita kay Luz. Inakala ko kasi na si Luz yung babaeng para sa akin pero nagkamali ako. Sa huli, niloko lang din niya ako at saka hindi rin naman ako naging masaya sa piling niya. Pero kung sakaling hindi mo ako hiniwalayan para kay Luz, magiging masaya kaya tayo? Seryoso kong tanong kay Ramon. Napatingin naman siya sa akin. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. Curious lang ako, ang sabi ko lang sa kanya. Malay mo baka masayang masaya pa rin tayo hanggang ngayon. At baka nga tayo ang kinasal ngayon at hindi sina Jerome at Sally. May panghihinayang na wika niya sa akin. Will you give me a second chance? Seryosong tanong niya. Hindi naman ako nakaimik sa sinabi niya. Bagamat aaminin kong tinitibok pa rin siya ng puso ko ay natatakot naman akong sumugal ng hindi pinag-iisipang mabuti. Bibigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon? Hayaan mo sana akong ituwid ang mga pagkakamali ko sa iyo. Gusto kong bumawi, sabi niya ulit sa akin. Samantala huminga naman ako ng malalim. Pero Ramon, sa tingin ko hindi sa ganong paraan ka makakabawi sa akin. Pwede namang bumawi ka sa akin kahit na magkaibigan lang tayong dalawa. Nalungkot naman siya sa mga sinabi ko. So parang sinasabi mo na wala na akong pag-asa sa iyo? Ewan ko Ramon, hindi ko pa masasabi sa ngayon. Siguro I just need time. Hindi pa ako handang makipagrelasyon sa ngayon. Iyon na lamang ang sinabi ko sa kanya habang pinag-iisipan ko pa kung tama bang bigyan ng second chance ang aming naputol na pagmamahalan. Papa Dudut, sobra akong natuwa noon sa muling pagkikita namin ni Ramon. Pero hindi ako nagpahalata noon. Nasiyahan din ako dahil tulad ko ay single ulit si Ramon. At that point ay doon ko napagtanto na hindi ko pala nakakalimutan si Ramon at mahal ko pa rin pala siya. Samantala simula noon ay muling nagkaroon kami ng communication ni Ramon. Muling nanumbalik ang closeness namin hanggang sa tuluyan nang nagkaroon ng spark sa pagitan naming dalawa. Oo, Papa Dudut, nagka-inlove ulit kaming pareho. Nakapag-decide na ako Ramon, sabi ko sa kanya nang minsang magkita kami ulit sa isang tahimik na parke. Napatingin naman siya sa akin. Tila sabik na sabik sa sasabihin ko. Oh, ano na ang desisyon mo? Tanong pa niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Sinasagot na kita. Payag na ako na maging tayo ulit, tugon ko. Halos maiyak naman sa tuwa si Ramon ng sandaling iyon. Talaga? Sigurado ka? Tanong niya sa akin. At hindi kasi siya makapaniwala na tinatanggap ko na ulit siya at magkakabalikan kami after 5 years. Oo, sigurado ako. Teka, ayaw mo yata natatawang biro ko pa sa kanya. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw. Salamat ha Marisa. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa iyo na tama lang ang naging desisyon mong mahalin ulit ako. Iyon ang pinangako niya sa akin sa araw na yon. Papa Dudut. Naging masaya naman ang relasyon namin bagamat may pagkakataong kailangan niyang lumayo pansamantala dahil sa trabaho. Nadestino ulit siya noon sa Boracay at kinailangan naming magtiis pareho. At habang nasa malayo siya ay nagpasya naman akong mag-enroll noon sa isang TESDA course. At nakapasa naman ako sa kursong iyon kinalaunan. Pagkatapos noon ay nagpasya akong dalawin si Ramon sa Boracay at doon ay nagkaroon kami ng sweetness and happiest memories na hindi namin makakalimutan niyon, Papa Dudut. Sa ngayon ay masayang masaya kami ni Ramon sa takbo ng relasyon namin. At kahit na magkalayo kami, ay hindi kami nawawala ng oras sa isa't isa.
Mahal na mahal namin ang isa't isa at buo na ang desisyon naming kami na ang magsasama habang buhay. Samantala, kasalukuyang nagpaplano na kami ng kasal at excited na kami, Papa Dudut. Nagpapasalamat ako sa pagdating ni Ramon sa buhay ko dahil siya ang nagayos at bumuo ng buhay ko na kung tutuusin ay wala ng pag-asa pang mabuo. Papa Dudut, maraming salamat sa pagbibigay ng atensyon sa sulat ko. Magpapadala ulit ako ng sulat sa susunod para ikwento ang buhay naming magpamilya at kung paano namin na-survive ang mga pagsubok sa buhay namin. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marisa.